Si Alice Guo ay maaaring isang tunay na tao o isang alias, depende sa kung sino ang iyong tatanungin. Siya ay maaaring isang alkalde o isang espiya, isang Pilipino o Tsino. Ang kanyang kwento ay umantig sa Pilipinas sa loob ng maraming taon at umabot pa sa iba't ibang bansa. Ngayon, si Alice Guo ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Dahil sa pagtra-traffic ng daan-daang tao, narito ang mga nalalaman natin tungkol sa kaso at sa babaeng nasa sentro nito. Sino si Alice Guo? Si Alice Guo ay nahalal bilang alkalde ng bayan ng Bamban sa lalawigan ng Tarlac sa hilaga ng kabiserang lungsod ng Pilipinas, ang Maynila noong 2022. Ayon sa mga residente ng bayan, siya ay isang maunawain at maalagang leader. Ngunit agad siyang napansin ng mga mambabatas. May ilan na naghinala na isa siyang mamamayang Tsino na nagpalit lamang ng pangalan upang tumakbo sa halalan. May ilang senador pa nga na nagsabi na maaaring siya ay isang espiya ng China. Ang bayan ng Bamban ay ilang kilometro lamang ang layo mula sa isang base ng Philippine Air Force na ginagamit ng mga puwersang Amerikano mula pa noong 2014. May ilan ding naghinala na siya ang nasa likod ng isang online scam operation na pinapatakbo malapit sa munisipyo ng Bamban, na pangunahing nagsisilbi sa mga kliyente mula sa China kung saan ipinagbabawal ang sugal. Itinanggi ni Guo ang lahat ng paratang at hindi siya kinasuhan ng espiya. Noong nakaraang taon, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatigil sa daan-daang online gaming operations na karamihan ay pinapatakbo ng mga Tsino na lumago noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inakusahan ni G. Marcos ang mga operasyon ng pagsusugal na sangkot sa mga krimeng gaya ng financial scams, human trafficking, torture, kidnapping at murder. Inilunsad ng Senado ng Pilipinas ang isang investigasyon at inutusan si Guo na humarap sa mga miyembro nito upang sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa sentro sa Bamban. Nang hindi siya sumipot, naglabas sila ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Natuklasan ng mga mambabatas na ang kanyang mga fingerprint ay tumutugma sa fingerprint ng isang Chinese national na nagngangalang Guo Huaping. Pagkatapos nito, iniutos ng Office of the Ombudsman na may kapangyarihang mag-imbestiga ng katiwalian ang kanyang pagpapatalsik bilang alkalde dahil sa grave misconduct. Matapos makatakas ang isang manggagawa at tumawag ng pulis, sinalakay ng mga autoridad ang kompleks na sentro ng mga aligasyon noong Marso 2024. Mahigit 700 katao mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia at Rwanda ang natagpuan sa lugar. Ang lugar na binubuo ng 36 na gusali ay may mga luxury villa at isang malaking swimming pool. Ang mga dokumentong nasamsam ay umano'y nagpakita na si Guo ang presidente ng kumpanyang nagmamay-ari ng compound. Pagkalipas ng raid, tumakas si Guo mula sa Pilipinas at natunton sa Malaysia at Singapore bago siya naaresto sa Indonesia noong Setyembre. Noong Hunyo, nagpasya ang isang korte sa Maynila na ang 35 years old ay walang dudang isang Chinese citizen at hindi kailanman kwalipikadong tumakbo sa anumang posisyon sa Pilipinas. Noong Huwebes, lokal na oras, siya ay nahatulan sa kasong human trafficking dahil sa pagtulong sa pagtatatag ng ilegal na online gambling complex sa Bamban. Hinahatulan ng Pasig City Regional Trial Court sa Kalakhang, Maynila si Alice Guo ng habang buhay na pagkakabilanggo, kasama ang 7 pang Pilipino at Chinese na kasamang akusado. Inatasan silang magbayad ng multang 2 milyong piso, 52,000 at $100 bawat isa at magbigay ng kompensasyon sa ilang biktima ng human trafficking na nagsampa ng kaso. Itinanggi ni Guo ang lahat ng paratang laban sa kanya at sinasabing siya ay isang Pilipinong mamamayan. Hindi pa malinaw kung iaapela niya ang desisyon. Ano ang naging reaksyon? Patuloy na laman ng balita sa Pilipinas ang kaso.
Ngunit hindi pa nagkokomento ang China tungkol sa mga paratang laban sa kanya. Ipinagdiwang ni Senador Risa Hontiveros ang mga paghatol. Ang pagkakakondena kay Alice Guo, na kilala rin bilang Guo Huaping, ay isang tagumpay laban sa korupsyon, human trafficking, cybercrime at marami pang ibang transnational crimes, sinabi ni Senador Hontiveros, ngunit hindi pa dito nagtatapos. Pinangunahan ni Senador Hontiveros ang investigasyon ng Senado na nagbunyag ng mga underground online scam operations sa Pilipinas, kasama ang umano'y kriminal na pagkakasangkot ni Guo. Patuloy nating pananagutin ang bawat ahensya ng gobyerno na pumalpak sa kanilang tungkulin at ipagpapatuloy natin ang pag-imbestiga sa buong lawak ng Chinese intelligence operations sa ating bansa, aniya.